Magandang hapon, nakatutok ang CNN Philippines sa mga kaganapan sa Mindanao habang nakataas ang martial law doon. Ito ang espesyal na edisyon ng Newsroom ngayon. Ako si Amelin Veloso. Nasa Davao City ang ating senior correspondent na si Ina Andalong. Nakatutok naman sa Marawi si George Cahiles. Ang ating senior correspondent na si Ruth Cabal nasa Iligan City. Makakasama naman natin mula sa MMDA Metro Bay si Anjo Alimario at ang ating senior correspondent na si David Santos mula sa Makati City. Kinumpirma ng AFP na may mga dayuhang terorista na kabilang sa mga nakikipaglaban kasama ang Maute sa Marawi City. Nasa Davao City ang ating senior correspondent na si Ina Andalong. Ina, saang bansa raw galing ang mga teroristang ito? Amelin, sa huling tala ng AFP, 31 na ang mga napapatay na terorista sa Marawi City. Mula dun sa 31, 12 o 12 na daw ang na-identify ngayon at doon sa 12 na yon ay kalahati raw ay foreign nationals. Ito nga ang kinumpirma kanina ni Solicitor General Jose Calida. Sabi niya, mayroon daw taga-Indonesia, Malaysia, pati Singapore na tumutulong sa mga Maute makipagbakbakan sa militar sa Marawi City. Pero ito namang si AFP spokesman General Restituto Padilla, medyo mas maingat siya. Ang sabi niya, batay daw doon sa kanyang impormasyon na nakukuha, Indonesian at Malaysian pa lang, hindi pa tiyak para sa kanya ang Singaporean ang kabilang sa mga tumutulong sa Maute sa Marawi City. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga sinabi kanina. What's happening in Mindanao is no longer a rebellion of Filipino citizens It has transmogrified into invasion by foreign terrorists who heeded the clarion call of the ISIS to go to the Philippines if they find difficulty in going to Iraq or Syria. The dream of the Maute group, which has pledged allegiance to the ISIS and to its flag, is to transform Mindanao into an Islamic state. There are certain foreign elements here who have been in the country for a long time, aiding these terrorists in skills related to terrorism, primarily bomb making. Ngayon, paano daw ba nakakapasok itong mga foreign terrorists dito sa Pilipinas? Sabi ni General Padilla, kadalasan daw dahil ito sa ating tinatawag na porous borders. Ibig sabihin naglalakbay sa dagat o karagatan ang mga foreign nationals na ito para makarating sa bansa. Pero sinasabi rin niya, meron ding mga ilang nakakapasok legitimately under different covers. Kung babalikan natin kasi mismo si Pangulong Duterte ang nagsasabi na meron ngang ilang mga foreign nationals na pumunta dito sa bansa under the guise of teachers o mga religious preachers na nagtuturo ng Islam sa Mindanao lalo na para try maka-recruit na mga kabataan doon. At dahil nga nakumpirma na itong foreign nationals or terrorists sa Marawi City, kasalukuyan daw nakikipag-ugnayan ng ating gobyerno sa concerned foreign governments tungkol sa mga taong ito, lalo na pagdating sa pagbibigay ng impormasyon. Pati rin daw ang Russia at ang US ay nag-offer muli ng tulong para sa ating laban sa terorismo. Amelin? Ina, klaruhin lang natin, masasabi na bang may ISIS na sa bansa? Yan nga yung isa sa tinatanong kanina, at ang sinasabi ni General Padilla, hindi natin sinasabi, hindi raw nila sinasabi na meron ng ISIS sa bansa. Rather, ISIS link o ISIS footprints pa lang daw ang masasabi nilang meron dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil daw ito sa Maute na nagsusubok o nagnanais na makakuha ng recognition sa ISIS para maging formally, maging affiliate sila ng ISIS. Pero sa ngayon, hindi pa nila talaga sinasabi na mismo nga ISIS ang nandito sa kasalukuyan. Ang alam lang nila ay meron nga daw effort mula sa ISIS na magtayo ng caliphate o maging bahagi na kanilang caliphate ang ilang mga probinsya sa Mindanao. Natin yung cabinet meeting kagabi. Napag-usapan raw ang guidelines para sa militar at pulis para sa pag-e-enforce ng martial law. Ano nang update doon? Pati raw sa media magkakaroon din daw ng guidelines?
Oo, Amelin, no, doon sa cabinet meeting kagabi, dapat kasi may inaasahan tayo nga pipirmahan si Pangulong Duterte na mga guidelines na dapat sundin ng militar at ng pulis. Meron nang naunang mga nilabas sa AFP at PNP, no, pero general guidelines ito. Meron pa daw mas specific guidelines na kailangan or na aaprubahan si Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. So isa yan sa atang inaantabayanan. At doon sa media, no, tama ka dyan. For the first time, medyo sinabi ni AFP spokesman General Restituto Padilla na they will exercise their right to censure. Now, sino ang affected dito? Media, pati raw ang social media. Bakit? Sabi niya, no, dahil kailangan nilang mabantayan ng husto ang impormasyon na lumalabas, lalo na yung mga sensitibong impormasyon na maaaring makaapekto sa operation ng militar laban sa mga terorista. Babasahin ko lang yung tatlong binanggit niya na magiging basehan nila sa censure daw ng impormasyon. They will exercise the right to censure to ensure safety of lives, to ensure operational security and safety of men in uniform, and other national security considerations. Pakinggan natin ng isang portion na kanyang sinabi kanina. It will cover social media. The reason these guidelines have to be set, to be given and the censure part is because of the things that we have been seeing in the operational environment. You yourselves have seen that tremendous disinformation clouds or creates a thick fog of war that does not allow a better operational picture. Ngayon sabi ni General Padilla, gusto raw sana nila ay as soon as possible na maglabas ng guidelines para dito sa pagsisensure ng media. Alam natin, no, medyo may alminado siya na medyo mas mahirap gawin ito, lalo na pagdating sa social media. Amelin? Maraming salamat. Ina Andalong nag-uulat mula sa Davao City. Napunta naman tayo sa Lanao del Sur sa Marawi City kung saan mayroong press briefing si ARMM Governor Mujib Hataman. Well, actually, na to, ang hirap bilangin so far sa ngayon. As of yesterday, kami nasa more than 2,000 families na. Yun pa lang ang nabibilang namin. Pero ang hindi natin nabibilang dito, maraming mga ilang pamilya at individual na ayaw pumunta sa evacuation centers at ang pinupuntahan yung mga kanilang pamilya. At ito yung hinahabol ng ating mga team, pinagtutulungan ng Provincial Crisis Management Committee, pati yung Iligan mismo actually tumutulong na rin doon sa pag-rescue, pagdala, pag-transport, and even yung ilang ahensya mula sa national government ay nagtatawagan na. Pero ang mahalaga ngayon, malinaw na sa amin, merong proper information and coordinated na pumapasok. At nag-agree kami ni Gov. Bombit ngayon na starting tomorrow, at least may proper information sa inyo dito sa Crisis Management Committee. Nagtalaga na kami mula sa region pati sa province kung sino ang dapat magbibigay ng tamang informasyon sa inyo lahat. How many evacuation centers na meron? Ang dito sa province ng Lanao del Sur, si Assemblyman Zia Alonto Adjong, para doon sa humanitarian information. Pagdating sa region, si Executive Secretary Liza Alamia. Pero on the part ng local government, pagdating sa security matter coordination, si Vice Governor Bombit Adjong, sa region ako pa rin yun. Sir, kailangan na ba talagang ilikas lahat ng taga-Marawi? Well, actually, kahit hindi natin ilikas, lahat ngayon ay gusto nang mailikas. So yun na yung pinag-uusapan namin ngayon, yung mga gustong mailikas na andon pa sa teritoryo na hawak ng mga Maute Group. Paano natin sila mailikas na ayaw nilang lumikas, pero pwede na silang lumikas. So, pero ang iba ay voluntaryong nagsilikas. In fact, maliit na bilang na lang ang hindi na ililikas kasi ang ilan talagang voluntaryo ng lumikas mula nung nagsimula yung bakbakan dito sa Marawi City. Individuals na nasa crossfire na yun, how we're going to deal with them? Well, actually, hindi namin muna sasabihin sa inyo kasi meron kaming ginagawang plano paano ayusin. At titiyakin namin sa inyo ang pinaka-ultimate objective ng regional government, pati yung provincial government, yung safety ng mga inosenteng mamamayan, lalong-lalo na naipit dito sa kaguluhan ito.
Sir, paano yung food ng mga... Well, handa na ho ang provincial government, handa na rin ang regional government. Naka-reposition kami ngayon lahat sa Iligan City. At meron na ring paakyat dito para i-reposition namin kung sino yung pupunta dito sa provincial capital compound. Kung halimbawa magtatagal, hindi mailikas agad. Pero meron na ring mga sasakyan na maglilikas sa kanila patungong Iligan o kung saan man ang gusto nilang pupuntahan. Okay, saan sila pupunta, sir? Kung halimbawa gusto nila... Well, usually ang ilan dito sa evacuation center along dyan patungo na ng Iligan City. Pero ang karamihan ay gustong mapuntahan ay Iligan City. Kaya bababa rin ako ng Iligan City ngayon para makipag-coordinate kung ano pa yung mga available na evacuation center sa Iligan City. Sir, looks like we want a centralized communication. Because in the past days, ito yung nagiging problema natin. We're getting information from different... Actually, tama. Yun yung punto doon. Kasi nung nag-establish, nung first, second day, kanya-kanyang nag-establish ng Crisis Management Committee. Kaya nga bumaba tayo rito kasi ang hirap na ng communication para maupuan lahat. At lahat ng coordination pagdating dito sa ground dapat sa Provincial Crisis Committee. Even kami sa Regional Crisis Committee, Management Committee, magko-coordinate kami para hindi magkaroon ng duplication ng mga initiative at hindi mag-iba-iba ang mga impormasyon kung saan-saan na lang natin napupulot na hindi na rin makakatulong doon sa pagsugpo sa problema na to. Sir, may nababanggit ba yung report ng military sa inyo on the extent of their operations now? Because initially they said 2 to 3 days matatapos na. And now, mukhang hindi natin masabi because up to yesterday, up to now... Basta ang klaro sa amin na sa clearing operation stage sila ngayon. Kada araw nag-i-improve yung clearing stage nila. May mga area na nakukuha sila. Pero kung ano yung extent na, hindi ko na rin alam kung gaano kalawak at katibay yung resistance ng mga naandyan. Pero ako, batay sa aking personal na analysis, yung sitwasyon ay pahina ng pahina at ang tingin ko naiipit na rin yung mga kalaban at gusto nang magsilayasan dito. Pagka sinabi natin naiipit yung mga kalaban, ibig sabihin, confined na lang yun, Governor? Well, ako ang observation ko, kahit marami tayong putok na naririnig, pero sigurado ako, hindi to papayagan ng ating security forces na basta na lang makawala sila. Gagamit po ba tayo ng mga elders? Well, actually dyan, yun yung isang pinag-usapan namin nila Gov. Bombit, lahat ng potential na stakeholders. Pero ang realidad ngayon, even yung mga elders natin, religious leaders natin ay nasa evacuation centers na rin ang karamihan. As for the hostages, sir, how about the hostages? Well, ang alam ko merong binubong team pero ang tingin ko hindi ako ang proper na makipag-usap sa inyo at pwedeng i-anunsyo ang mga bagay na yan. Pero ang mahalaga, merong efforts. Pero ang pinaka-ultimate objective dito lahat, maging ang security forces, pati yung humanitarian, even yung Provincial Crisis Management Committee, tulad nung nabanggit namin, yung ultimate safety ng lahat ng mga inosente, maging hostage man o maging dapat i-rescue man yan or yung dapat handang magsilikas. Yun yung consideration at yun yung tinututukan namin. So confirm na meron pong hostages? Actually, kino-confirm naman natin na. In fact, meron na kaming information. Like how many hostages are we talking? Well, ang sa amin, meron kaming confirmed na listahan na 15 sa Regional Crisis Management Committee at binabato na rin namin dito sa probinsya. At ito yung nagdidiretso doon sa hotline ng regional government. 15 yan. But meron tayong bine-verify pa lang. Merong iba doon na walang pangalan, kaya hindi rin namin. Kung meron man tinatawag sa amin, pag hindi namin validated, hindi rin namin kinukwento. Kumusta si Father Chico Well, Sugaro? ang tingin ko at this point in time, ang hirap din mag-speculate ng kumusta niya dahil hindi naman makikipag-usap sa akin yung Abu Sayyaf at Maute. Sir, demands. So far, wala naman. Ang alam ko, ang magandang kausapin nyo si Bishop dahil merong communication sa kanila. So sa amin, ang tingin ko hindi makikipag-communicate ang Abu Sayyaf at Maute dahil ang turing nila sa amin, bahagi ng gobyerno at kalaban nila. But are they cooperating with you? Itong sa part nila, Bishop? Kasi syempre, at the end of the day, it's still the government's... Well, ang point ko, mas maraming makinarya, individual na nais tumulong dito, maging private or government initiative. Ang mahalaga, ang goal natin dito, yung safety ng ating mga kababayan. Okay? Ano ang pwedeng efforts doon ng regional government? At kung yung hindi naman
Pwede bang hindi na natin pag-usapan muna ang detalye? Pero yan, Pagbibigyan nyo na lang kami doon kasi initiative to. Basta ang sinasabi namin sa inyo, tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin naming masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. With the assessment, tatagal po pa itong sitwasyon? Well, ang tingin ko dapat sa security sector na natin itanong kung tatagal o hindi. Kasi nga ang inuulit ko at ang sinasabi ko sa inyo, ang focus namin ngayon yung humanitarian consideration ng ating mga kababayan dahil bukas lalo na ay magsisimula na ang Ramadan. Sir, exactly. Ramadan bukas. So ano bang ine-expect natin dyan, sir? Are we possibly looking to na mag-give in na itong mga member ng Mountain? Kasi Well, ako ang panawagan ko lahat ng bawat individual, maging residente ng Marawi, lahat ng Muslim leaders, lahat ng sektor, dapat tumindig kami na dapat tapusin namin magkaisa ang problema na to. So kung ako ang panawagan ko sa Mauti at sa Abu Sayyaf, kung tunay na Muslim sila at Islam na tunay ang ipinaglalaban nila, dapat hindi nila ginawa to. Dapat kung ano ang basic principle at tenet ng Islam, etong lahat ng ginagawa nila ay kabaliktaran. So dapat bibigyan nila ng pagpapahalaga ang sagradong buwan ng Ramadan na magsisimula na bukas, alang-alang sa kanilang mga kababayan. Sir, may Salamat. mga minor ba sa hostages? Well, so far wala kami record nun. Pare, okay na to. Doon sa grupong hinahabol ng mga sundalo, may minors ba dyan sa Mountain Group? Well, pare, hindi ko naman nakita na actual to kasi kararating ko lang ngayon. Well, may nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupuwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Governor, thank you. Inyo pong napakinggan ang press briefing ni ARMM Governor Mujib Hataman. Ginapuyan sa Lanao del Sur sa Marawi City. At sabi nga niya, marami ng mga families na nasa evacuation centers. Although sabi din niya na marami din dito ay they opted to stay with family at hesitant daw to go to the evacuation centers. At sabi niya, may iba pang hindi nakakalikas ng Marawi. Yung iba ay ayaw pa nilang lumikas at may iba naman voluntaryong gusto na nilang lumikas. At sabi nga ni ARMM Governor, may mga ready vehicles na raw sila and the system is in place para i-evacuate ang mga residente o yung mga residente na gusto nang umalis muna ng Marawi City or pumunta sa mga evacuation centers. At ang assurance ni ARMM Governor Mujib Hataman na sabi niya, the provincial government at itong our strives to protect its residents to ensure their safety at meron na daw silang proper information and coordination among government officials para nga maibibigay nila ang mga tamang detalye patungkol sa sitwasyon dyan sa Marawi City. At sabi nga din ni ARMM Governor na may mga balita na Mauti Group members daw are trying to leave the city, and he also confirmed na sabi niya, ang alam daw niya may 15 hostages pa ang Mauti Group, but at the moment wala naman daw ibinibigay na demanda ang Mauti Group. So mamaya po, bibigyan pa namin kayo ng karagdagang detalye sa iba't ibang mga bagong updates patungkol dyan sa sitwasyon sa Mindanao, partikular na sa Marawi City. At abangan, Pangulong Duterte nakatakdang bumisita sa mga evacuees sa Iligan City. At sa gitna ng kaguluhan doon, silipin natin ang ganda at alamin ang kasaysayan ng Marawi. Manatiling nakatutok dito sa Newsroom ngayon. Okay, so ating mga Facebook users, thank you so much for tuning in. Nagbibigay po tayo ngayon, isang special edition po ito ng Newsroom ngayon. Kumbaga ito yung ating wrap up din ng mga natanggap na nating mga updates patungkol sa sitwasyon dyan sa Marawi City at sa kabuuan din ng Mindanao dahil ito na nga ay nadeklara na nga ang martial law dyan sa Mindanao. So marami po tayong mga correspondents sa iba't ibang parte din. Meron tayong mga kasama na nasa Davao City.
City at of course nandyan din sa Marawi City at sa Iligan City kung saan marami po ang mga evacuees mula sa Marawi City na pumunta sa Iligan. So maya-maya po patuloy pa rin po ang ating special edition ng Newsroom ngayon, and then tignan ko po dito sa ating Facebook page kung meron kayo dito mga mensahe. So far po, I'm checking your messages. Feel free to send us your messages dito sa ating Facebook page. Natanggap na po ng Senado at Kamara ang kopya ng report ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa deklarasyon ng martial law sa buong Mindanao. Sa ulat na ito, idinitalya ng Pangulo ang mga dahilan kung bakit kailangang ideklara ang martial law. Ayon sa gobyerno, may plano ang grupong Maute na sakupin ang Mindanao, umpisa sa pagkubkob sa Marawi City. Mula rito, unti-unting itatayo ang isang Daesh wilayat sa probinsya. Ito po ay pangalang Arabiko para sa teroristang grupo na ISIS. Kaya nga giit ng Malacanang ang pagsasailalim ng Mindanao sa batas militar ang tamang solusyon upang pangalagaan ang seguridad ng bansa. Bilang isang nakaranas ng martial law noong rehimeng Marcos, nababahala si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa posibleng pagpapalawak ng martial law mula Mindanao hanggang Luzon at Visayas. Sa isang media conference kanina, inihayag ng dating Pangulo ang kanyang mga agam-agam. Nasa Makati ang aming senior correspondent na si David Santos. David, ano ang paliwanag ng dating Pangulo? Well, Amilin, kung si dating Pangulong Estrada todo suporta sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao, salungat nga dito ang opinyon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ikinababahala kasi ni FBR ang pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay sa posibilidad ng pagpapalawig pa ng martial law sa Visayas at ibang bahagi ng bansa niya. Maaring tamang strategiya ang pagdeklara ng batas militar para masolusyonan ang krisis sa Marawi, pero dapat malimitahan lamang ito sa Marawi at Lanao del Sur. Binatikos ni FBR ang mga kabinete, gayon din ang advisory group ni Pangulong Duterte. Ang tanong niya, sino ba raw sa mga ito ang sumailalim sa mga naging mapait na karanasan ng mga biktima ng martial law noong rehimeng Marcos? Binatikos rin ni FBR ang pagsama ng mga kabinete at ibang opisyal sa biyahe ni Pangulong Duterte sa Russia kamakailan. Sabi niya, sa dami ng mga sumama sa Russia na tinawag niyang isang junket, tila wala nang naiwan para magbantay ng seguridad sa bansa, kung kaya't nangyari ang sigalot ngayon sa Marawi. Kinumpara naman din ni FBR si Pangulong Duterte kay dating Pangulong Cory Aquino na naharap din noon sa siyam na kudeta o pagtangka para pabagsakin ang kanyang gobyerno. Ayon kay FBR, ni isang beses hindi raw nagdeklara ng martial law si Ginang Aquino. Narito ang bahagi ng pahayag ni FBR kaugnay sa martial law sa Mindanao. This has created on the part of a lot of our people, especially those who do not live in Mindanao, but also including the people who live in Mindanao, a sense of fear and foreboding, which is very unbecoming at this time when the present administration claims to be scoring successes all over the place, including in strange places. Giit ni FBR, buong-buo pa rin naman ang kanyang suporta kay Pangulong Duterte, pero anya mas nananaig lang raw naman ang kanyang suporta para sa taong bayan. Kung kaya't ang panawagan niya ngayon kay Pangulong Duterte, magtiwala sa militar at pulisya na maresolbahan nila ang krisis sa Marawi at kung maaari bawiin na sa mas madaling panahon ang pagdeklara ng martial law. Amilin? David Santos nag-uulat. Nagpulong kaninang umaga ang mga alkalde sa Metro Manila upang pag-usapan ang peace and order sa Kamaynilaan. Nasa MMDA headquarters ang ating correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, meron bang namomonitor na banta ng terorismo dito sa Metro Manila? Wala raw dapat ikatakot ang mga taga Metro Manila kasabay ng nangyayaring bakbakan dyan sa Marawi City. No, normal daw ang sitwasyon dito at wala silang namomonitor na anumang plano na terror act
dito sa Kamaynilaan. Ito nga yung sinabi sa atin, no? Itong mga dumalo sa Metro Manila Council meeting kaninang umaga. Kasama dyan si NCRPO Chief Oscar Albayalde, Joint Task Force Chief, itong si Brigadier General Jesus Manangkil at si MMDA Chairman Danny Lim. Kasama rin humarap itong si Quezon City Mayor Herbert Bautista at Las Piñas Mayor Imelda Aguilar. Pinabulaanan ni Albayalde itong kumakalat na impormasyon na meron daw mga babae na magsasagawa ng suicide bombings sa iba't ibang malls sa Metro Manila. Recycled disinformation daw ito. Pero sabi ni Albayalde, kahit daw generally peaceful, no, yung sitwasyon dito sa Metro Manila, ay naka-full alert pa rin sila. Asahan daw yung dagdag na presensya ng mga pulis sa ating kapaligiran, yung pagbabantay nila sa mga vital installation, sa mga mall, sa mga terminal, at pagkakaroon ng checkpoints. Paalala rin itong si Lim sa publiko na maging mapagbatsyag at dagdag nitong si Mayor Bautista na kung may nakikita kayong kahina-hinala o di normal, ipagbigay alam kaagad sa otoridad. Sa parte naman ng militar, ang sabi ni Brigadier General Manangkil ay handa silang magpadala itong militar, no, ng dagdag na tropa sa Kamaynilaan. Depende daw yan sa magiging kahilingan sa kanila. Ameline? Anjo Alimario, nag-uulat.